Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na Alam ng Pangulo. O, kita nyo? Alam naman ng Pangulo. Talagang alam niya. Siya pumirma ng budget eh. Di ba? Yung DPWH, under yan ng Office of the Vice President eh. Ahensya yan under the Office of the Vice President, yung Department of Public Works and Highways eh. So talagang alam ng Pangulo yan. Kung hindi alam ng Pangulo yan, tanga talaga siya. Pero dahil nga, sindikato ito, sistematiko na pagnanakaw ito. O hindi na, sabihin na natin, wag ng pagnanakaw. Sindikato ito ng insertion. Sindikato ito ng mga allocables, itong pamilya na ito. O, ayan, alam niya. At tiwala siya kay Sandro na kaya niyang lusutan yan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube boss. Kamusta naman ang inyong mga araw, ang inyong mga buhay? Kamusta naman ang inyong Disyembre? Aba, atres na ng Disyembre ngayon. O imagine ninyo 22 days na lang, Pasko na. Handa na ba ang inyong mga 500? Panibagong araw, panibagong kwentuhan session at magpapasakit na naman tayo ng mga ulo at tayo balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga animal, kupal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, kuratong baliling, mga demonyo, satanas, hudas, barabas. Sigurado ako naka-tune in ang mga yan. Kaya mga banateros, make sure na kayo ay nakasubscribe sa ating channel. Make sure na kayo ay naka-follow sa ating mga Facebook accounts. At make sure kayo ay nagko-comment dyan, nagla-like, nagsishare dahil importante yan. Lalo na yung mga like, share ninyo. Tsaka hindi na kayo nagsusuper thanks sa kayo mga kuripot kayo ha. Masyado kayong kuripot, di nyo madadala yan sa impyerno. Oo ha, I appreciate yung inyong mga pagla-like, pag-share at mga comments. At alam nyo naman, hina-heart ko lahat yan, binabasa ko talaga yan. Tsaka importante yung comment kasi pag nakikita yan nung mga troll, kasi yung mga troll, walang mga mukha yan eh. Pero pag nakikita mo yung mga nagko-comment sa atin, talagang mga totoong tao. Talagang yung mga yung mga statement nila o sa mga comment nila talagang mula sa puso. At nakikita yan nung mga binabanatan natin, mga magnanakaw ng mga politiko. Nakikita nila yung mga nanonood sa atin, mga Pilipino talaga. Bumoboto. Oo, kasi yung sa kabila, yung mga nagko-comment sa kanila, ang galing-galing ng Pangulo. Ikaw talaga ang pag-asa ng Pilipinas. Yung mga ganong comment, pag tinignan mo, lock profile, bago yung account. Tapos alam mo talaga na troll farm. Magsa-survey sila online. Tapos yung mga troll farm din na yan ang sasagot. Sabi ko nga sa inyo, may mga troll farm na sila. Ang baba-baba pa ng mga survey nila eh. Mga mukhang tanga, di ba? Sila naglolokohan. So, yung mga yan, hindi mo makakaboto yan. Yung mga yan, 100 account, isang tao lang nagmamanage, isang boto man lang yan. Kaya wag kayo maniniwala sa mga survey. Halokohan yan. At ito na nga, marami na naman silang mga pinapaandar, marami na naman silang mga pinapalabas na mga issues. Sila ang may problema, pero issue ng mga Duterte yung kanilang pinupunteriya. Papaimbestigahan daw yung tawag din papaimbestigahan daw ang Davao. Diyos ko, Lord! Di ba? Walang hiya na yan. So, ayun nga, pag-uusapan natin mga bossing itong bagong balita patungkol sa saan? Sa allocable.
Pero bago dyan, mga bossing, gusto ko munang ipakita sa inyo to. Ito, napakaganda nito. Ayan. Oo, so unprogrammed appropriations. Ayan yung mga allocable, unkabogable. Ayan, kung makikita ninyo, from 2016, sa NEP at GAA na 67.500 billion. From the start ng pamumuno ni Pangulong Duterte, mga bossing. Ayan, tingnan ninyo sa inyong screen. Ayan, makikita ninyo na walang tawag dito, walang increase o walang insertion. Kasi ganito yan. Yung NEP, yung NEP at saka yung GAA, ayan yung may deliberasyon. May deliberasyon na naganap sa Kongreso, tapos pupunta yan ng Senado, tapos magkakaroon ng BICAM, small committee. Ayan, bale from Congress, 'di ba? Nakikita niyo yung sa plenaryo. Yung haharap, yung secretary, ito yung budget na kailangan ko. Ngayon, i-scrutinize yan ng mga congressman. Bakit ganyan? Bakit ganito? I-report mo last year, ano ba yung ano ba yung paggasta mo? Nagasta mo ba lahat ng tama last year? Okay, kung nagasta mo ng tama last year, tapos nangihingi ka ng dagdag ngayon, yung iba naman, sige, bibigay natin yung dagdag dahil maganda naman ang iyong paggastos last year, maganda naman ang performance ng iyong ahensya, okay, sige, dagdagan natin. Yung iba naman, kamusta ang iyong paggastos? Humingi ka ng 5 bilyon, ang nagastos mo 3 bilyon lang. Ano nangyari doon sa 2 bilyon? Yun nga, hindi namin nailagay sa proyekto. Bakit? Kasi ganito, ganyan. Ganon. So, may may savings ka. Opo, may savings po ako, 2 bilyon. Sige, babalik natin yan sa treasury. Madadagdagan yung pera na paghahati-hatian natin. Ngayon, anong proyekto mo ngayon? Ayun, humihingi ulit ako ng 5 bilyon sa mga kaparehas na proyekto at saka function. Sasabihin nung Congress, hindi na kita bibigyan ng 5 bilyon. Gawa ng last year, binigyan kita ng 5 bilyon, hindi mo minaximize yung tolonggis ka. Kasi nga hindi importante na meron kang savings. Ang importante yung pera na ibinigay sa'yo napunta sa programa, napunta sa serbisyo, masiservisyohan yan yung mga Pilipino. Imaginein mo, ipinagkait mo yung savings mo na pinagmamalaki mo, pagkakait yan ng serbisyo worth 2 bilyon sa mga Pilipino. Ganun ganun ang dapat interpretasyon nun. Hindi yan yung nakasave ka, matipid ka, very good ka, tanga. Ikaw ay nagbibigay ng serbisyo. Pag nagtipid ka sa pera, nagtipid ka ng serbisyo, tangingot. Gunggong, inutil. Walang utak. So mangingi ka ng 5 bilyon. Hindi mo nga naayos yung iyong paggastos nung nakaraan. 3 bilyon lang ang budget mo ngayon. Dahil gumana ka naman nung 3 bilyon ang budget mo di 3 bilyon ang budget mo, huwag ka nang humingi. Yung iba naman, palpak na yung ginawa, ang dami ng mga question sa kanilang mga proyekto, humihingi pa ng dagdag. Yun yung mga nangyayaring debate, gisahan diyan sa Kongreso. Nakikita nyo naman yan, di ba? Kapag nagdideliberasyon sila, di ba? Your Honor, paano ba yung ganito? Di ba? Yung mga ganyan. So yan ngayon, yung pumupunta sa Senado. Pagdating yan sa Senado, ganun din. I-scrutinize din yan ng mga senador. May mga sponsor din, bawat ahensya ng gobyerno, nagpapaliwanagan sila, naglilistahan. So ngayon, magagawa na ngayon, okay na, done deal na. Okay na itong ginawa ng Kongreso na paghahati-hati nung perang kasi presidente ang magsasabi kung magkano budget Halimbawa, budget natin ngayon 6 trillion. Yung Congress ngayon, yung appropriations ang maghahati-hati ng mga yan. So bawat isang ahensya ng gobyerno may mga proposal yan kung magkano yung kailangan nilang pera. Ngayon, so magagawa na yan. Tapos pag nagawa yan, pupunta sa Senado, i-approve na ng Senado yan. So yun na ngayon, mga bossing, yung actual na budget natin. Ayan na, magkakaroon na ngayon yan ng BICAM. Magkakaroon na ngayon ng small committee. Diyan sa BICAM, mga bossing, magkakarga sila
nung mga personal nila na mga allocations, yung mga insertions, ayan na nga yun, magkalalagay sila dyan. So yung insertion na yan mga bossing, hindi yan pinagtalunan sa Kongreso. Hindi rin yan pinagtalunan sa Senado. Ang gagawa na lang yan, nung insertion na yan, ayan na, yung BICAM at saka yung small committee. At yan yung pipirmahan ng presidente para maging General Appropriations Act o magiging budget. So imaginein mo tinan mo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kung ano yung National Expenditure Program, NEP, siya din ang GAA. So ibig sabihin kung ano talaga yung dinideliberate ng mga congressman, kung ano yung dinidefend ng bawat secretaries dyan sa Senado, kasama yung kanilang mga sponsors ng mga budget nila, kung 67.5 billion yung napag-usapan sa GAA, yung mismong General Appropriations Act, yun mismo yung pinipirmahan ng presidente at consistent yan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Kung ano yung diniliberate sa Kongreso na inapprove ng Senado, pagdating sa BICAM, yung pinipirmahan ng presidente na budget para sa taon, walang nadadagdag. Ganon katindi si Pangulong Duterte noon. Ngayon, sasabihin nyo si Pangulong Duterte kurakot. Sasabihin nyo na yung probinsya niya nakinabang. Sasabihin nyo na si Pulong Duterte nakinabang. Nakita ninyo walang increase. Walang increase Bawat yung NEP, yun din ang GAA. Walang increase. Eto, titingnan ninyo, nung pumasok itong putang inang administrasyon ni Bongbong Marcos, unang-unang ginawa ng mga hudas na yan. 2022, 151 billion. Yung pinirmahan para sa budget ng 2022. Tingnan ninyo, anong lumabas? Biglang nagkaroon kaagad ng plus 100 billion. Na idinagdag, na isiningit, na ininsert, na hindi pinag-usapan ng Kongreso at Senado. Siningit nila ito ng BICAM, siningit, sinuksok. Yan na nga yung mga amendments or insertion. Eto na, 2023, 588 billion. Pagdating ng GAA, ibig sabihin nito yung NEP, yan yung yung mismong budget na dinideliberate ng mga congressman. Andiyan dyan ngayon sa NEP, yan yung sinasabi nilang the president's budget. Yan yung budget ng presidente. Ngayon, pagdating ng GAA na naman, yung pinagmitingan ng BICAM at Small Committee at pinipirmahan ng Presidente, 2023 meron 200 million na increase. 2024 may 449 na increase. Noong 2025, sabi ko nga sa inyo, mas malaki pala yung ninakaw siniksik nung 2024. 2025, 204 billion ang in-increase. Ngayon, 2026, di natin alam. Yun ngayon dyan magkakaalaman kung makakapal talaga ang mga pagmumukha nito. Ngayon, double blade itong 2026. Kasi kapag kayong NEP na 153 billion, parehas lang sa GAA, ibig sabihin, nagtanda sila, hindi sila nagnakaw ngayon. Pero kung nadagdagan ulit ang GAA, ibig sabihin, makakapal ang mga mukha nila talaga. So, mamimili sila, choose your poison. Pagka hindi ka nagdagdag, ibig sabihin, umamin ka na kawatan ka. Kapag nagdagdag ka naman, ibig sabihin, makapal ang mukha mo dahil kawatan ka talaga. Ngayon, dito mo makikita, mga bossing, na kung gaano katindi, gaano kapal ang mukha, gaano kahudas nitong administrasyon na ito pagdating sa pag-handle ng pera natin. Ganito sila magdagdag ng mga pera na hindi naman kasama talaga doon sa binabudget natin. Panahon ni Pangulong Duterte, tignan ninyo.
May insertion. Ang panahon ni BBM, may insertion. Ayan, kitang-kita nyo naman dito sa report na ito. Na panahon ni Bongbong nagsimula talaga itong sandamukal na insertion na ito. Kaya nga tama yung sinasabi din nila na itong administrasyon na ito talagang sindikato. Mga talaga sistematiko talaga yung kanilang panghuhudas at sasalaula sa budget ng pinaghihirapan ng mga taong bayan na dapat napupunta sa serbisyo. Di ba? Hindi mo mamadadaya yan. Ayan na yun, the numbers that tell the real story. Yan yung ginawa ng mga mahuhusay na mga kumuha ng mga datos na ito. Alam mo naman, lagi dapat nagpapakita ng datos. Ayan na. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Pinoy, may pork barrel scandal, may pork barrel queen. Ayan nga si Napoles, nakulong si Jinggoy, nakulong si Enrile, nakulong din itong si Romong Revilla. Tinawag silang mga pork barrel king. Actually, kasama din si Bongbong Marcos doon. Oo, kaya nga yun yung isang debate nila ni Cayetano na pag-usapin ng korupsyon, hindi daw umiimik si Bongbong. Bakit? Paano? Meron din siyang pera na inilagay sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Di ba? Kurakot. Nakulong yan si Janet Lim Napoles. Talagang nakulong din yung ibang mga senador. Takan-taka nga tayo, ba't hindi nakulong si BBM? Kasama din siya sa iskandalo na yun. Eto na. May pumalit na mga bossing. According to PCIJ, pork barrel king daw si Sandro Marcos at si Romualdez. Dahil sa 30 billion na mga allocables nila. Diyos ko po, ang kakapal ng mga mukha. Ikaw, Sandro Marcos, kabata-bata mo pa. Kakagraduate mo lang sa sa eskwela. Utang ina, magaling ka na kaagad magaling ka na kaagad gumawa ng pera. Kakapal ng mga pagmumukha nyo talaga. Kayo talagang dito mo makikita, tingnan mo, tsuhin, pamangkin, sila ang may pinakamalalaki na mga allocables. Tapos yung tatay ang pumipirma ng yung tatay ang pumipirma ng mga ng mga budget nitong mga hudas na ito. Makikita mo ba, kasama ba si Zaldico diyan sa Pork Barrel King? Wala. Alam mo kung bakit? Kasi si Zaldico, yun lang ang inuutusan nila Si Martin Romualdez, yung pinuno ng scam na yan, ng iskandalo na yan. Siya ang utak ng lahat ng yan, tapos ifinifeed niya yung impormasyon na yan doon sa pipirma. Sino? May porsyento, syempre, yung pipirma. Pucha, ikaw ang approver. Tapos wala kang kikitain. Ito ang nakakatawa. Yung majority floor leader, pucha, may sarili rin siyang sindikato. So talagang dito, departamento ng pagnanakaw sa Pilipinas, si Romualdez ang utak, tapos si Sandro Marcos, ang tagagawa nila, ang errand boy nila, utusan nila, si Zaldico. Kaya nga daming alam ni Zaldico Kasi kung si Zaldico magnanakaw din siya, maglalagay din siya ng mga allocables niya. Syempre papagalitan siya ng mga ganid mga swapang. Sasabihin na, hoy, anong allocable? Di ka naman membro ng pamilya. Pasahod ka lang namin. Ano ang sinasahod ni Zaldico sa kanila? Yung mga kontraktor mo, yung mga kumpanya mo na mga Sunwest na yan, yung mga construction firm mo, diyan natin ilalagay lahat. So kikita ka na. Kikita na yung kumpanya mo, tapos makikihati ka pa dito. Kaya nga yung sinasabi natin na itong si Zaldico. Si Zaldico si Zaldico pwedeng hindi na siya nakinabang dito sa mga ninanakaw na pera na to. Kasi nga nakikinabang na siya dahil yung mga niyan, yung pina-funnel yung pera doon sa mga construction firms niya. Gagawa ng mga substandard na mga proyekto, gagawa mga ghost projects. So doon pa lang may kita na siya. Kasabwat pa din siya. Pero sa totoo lang, talagang kung kumparahin mo yung kinikita niya sa kinikita nitong pamilya Pamilya Marcos Romualdez sa syndicate na ito, yung kanya talaga ambon na lang, barya na lang, at
proseso na yung kanya. Nakakahiya, nasisi tayo ng sisi sa mga Duterte, sisi tayo ng sisi kay Inday Sara, na may may mga pagnanakaw sa kanila, may ganito, confidential funds, 100 million, 600 plus million. Oo, tapos ang budget ng opisina niya, ni wala pang 1 bilyon. Mas malaki pa actually yung allocables netong mga hudas na ito. Pangalawa si Inday Sara sa pinakamalakas, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, pero ni walang 1 bilyon yung budget niya sa isang taon. Ang budget natin sa flood control project, 1.5 billion araw-araw. Araw-araw yun ha. Samantalang itong opisina ng Vice President, ang daming natutulungan yan. Walang 1 bilyon isang taon. Nasaan ang hustisya dyan? O hindi ba talagang tinitipid nila ang Office of the Vice President para hindi mag-perform ng extra mile. Kumbaga hindi maging magaling ang opisina. Titipirin mo, sabi nga nila, pag tinipid mo sa nutrisyon ang isang bata, talagang mahina ang pangangatawan niyan. So, pinapatay talaga nila ang function ng OVP para mag-shine si Inday Sara. Oh, kaya ganun lang budget, mantakin mo 30 billion allocables, tumambad. O ano ba kasi ang allocable? Kayo talaga. Ano ba ang allocable? Para lang sa kaintindihan natin, ang allocable ay amount inserted in the budget usually inside DPWH projects earmarked for a specific congressman or senator even if their names does not publicly appear in the document. Kaya nga 'di ba? Yun yung sinasabi nila nung una. Bakit hindi mo nilagay sa NEP? Bakit nilagay mo pa sa insertion? Ba't nilagay mo pa sa BICAM? Kasi nga, sabi nga nila, sa may NEP, isa lang ang masisisi dyan, presidente. Pero pag nilagay mo yan doon sa BICAM, maraming membro yung BICAM na yan. At saka hindi ikaw ang nag-oversee noong nung committee na yon. So, pwede silang masisi. Pero kung meron na kayong sistematiko nga na sindikato, yung BICAM, since alam naman nila na pipirmahan mo kahit anong katarantado ang gawin nila doon, pipirmahan mo pa din, hindi sila mabibisto kasi nga magkakasapakat kayo. Diba? So ngayon, nilalagay yon sa DPWH yung mga proyekto na yon, yung mga pera na yan, nilalagay sa DPWH, naka-earmark yan. Ibig sabihin, kumbaga naka-reserva yan. Yung pera naka-reserva sa congressman. Halimbawa, naka-earmark itong 100 billion kay Sandro Marcos. Kanya yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Ayan yun, not requested by the agency. Hindi ni-request ng DPWH yan. Pera yan na inilalagay nila sa DPWH. Kumbaga, ang DPWH, meron talaga silang function. May budget talaga sila. Tapos ngayon may mga proyekto yung DPWH na may pondo na. May mga proyekto naman, listahan ng proyekto yung mga DPWH na wala pang pondo na nire-request ng mga LGU, nire-request ng mga distrito. Andiyan lang yan, naka-prepare lang yan. So ngayon, ang gagawin ko, halimbawa, hindi ko sinasabing ganito ginawa ni Sandro. Pero para lang maintindihan ninyo, meron akong i-insert, meron akong ilalagay na 100 bilyon dahil sa akin yun eh. Ngayon, ilalagay nila yun kay DPWH. Si DPWH ngayon mamimili noong mga projects na hindi pa napopondohan, doon ilalagay yung budget na para kay congressman. Pag inilagay doon yung budget para kay congressman, ayan na. Yung mga kontraktor na nanalo ng mga bid na yon, ng mga proyekto na yon, magbibigay na ng kanilang mga payola. Yan na nga yung sinasabi ni Alcantara di ba? At saka ni Benaventura. Magbibigay na sila doon sa mga mag-a-advance na yung congressman kahit wala pa yung pera, wala pa yung proyekto, nag-a-advance na si congressman. Basta yan ngayon yung sisingilin ng DPWH ngayon sa ADB. Sa Department of Budget of the Philippines, DBM.
Yan na yung kukuhanan nila ng pera, i-allocate nila dyan. Pero gagawin ni contractor, ghost project, o kaya substandard dyan. So yun yung ano nito, yun yung gist, yun yung logic na itong allocable na ito. Sa mga hindi masyadong maalam, ako rin kasi hindi maalam, nagbasa-basa lang din ako eh. So ngayon, hindi yan nakalist sa National Expenditure Program or NEP. Usually added during House or BICAM deliberations. Yung sila-sila na lang, walang nakakaalam na iba. So talagang talagang pwede kang maglagay ng pagnanakaw dito. Actually, kung itong mga allocables na to, itong mga kasi para siyang nagiging pork barrel kasi nga pera na siya na hawak mo eh. Tas yung pera na yan na hawak mo, pwede mong gamitin yan eh. Pwede mong gamitin sa proyekto, pwede mong hindi gamitin sa proyekto, basta sa'yo na yan. Pwede mong gamitin sa proyekto, ma-encash mo, tapos ipang bribe mo. Ginagamit ito sa mga infrastructure projects in the lawmakers district o functions like discretionary funds because the lawmaker influence where and how the money will be used. Bawal na bawal kasi na ang congressman ang mamimili ng proyekto. Pork barrel nga kasi yun. Ngayon, ginawa nila, yung pork barrel, binawal na yan nila Greco Bellica doon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Binawal na nila yung pork barrel. Wala ng pork barrel, wala ng PDAF, wala na yun. Pero gumawa sila ng bago. Ito nga, yung mga allocable. Ibig sabihin, naka-earmark na yan sa kanila. Pera na yan na sa kanila. Bawal na bawal humawak ng pera ang mga congressman. At yung mga congressman na ito, since naka-earmark sa kanila yung pera na yan, sila namimili ng mga proyekto. At yung mga proyekto, minsan dinadala nila sa kanilang mga distrito. Kasi lugi ka talaga dyan. Halimbawa, katulad dyan, tatay mo, presidente, uncle mo, Speaker of the House, tapos ikaw, majority floor leader ka, tapos mayroon kang distrito, ang liit-liit ng distrito mo, hindi naman kumikita yung distrito mo. Wala namang ambag yung distrito mo sa kinikita ng Pilipinas. Napakaliit na yung pinapasok na pera ng distrito mo. Tapos lahat ng proyekto nasa distrito mo. Bawat kanto sa distrito mo may mga kung ano-anong mga infrastruktura. Samantalang liblib naman yung distrito mo. Dito mo makikita, alam mo yung mga bossing, yung mga cat's eye. Nakikita mo yung cat's eye, yung umiilaw sa kalsada tuwing gabi. Usually nilalagay yan doon sa mga walang ilaw na mga lugar. Pero makita mo, pumunta ka dyan sa Makati, tingnan mo yung kalsada, ang liwa-liwanag ng kalsada, may cat's eye. Tarantado, di ba? Minsan nga kahit yung kalsada na one way, may cat's eye pa eh. Ganun kakurap ang mga hudas na yan. So, yun ang problema sa pork barrel. Okay? Yun ang problema sa mga allocables. Pera mo yan, ikaw ang parang nangyayari, nagkakaroon ka ng pera, nagkakaroon ka ng mga proyekto na pipiliin, pwede mong ilagay lahat yan sa distrito mo. Siyempre, malakas kayo, tatay mo, lahat kayo ang may hawak nung Pilipinas eh. So yun yung iniiwasan natin para nga maganda, pantay-pantay yung mga proyekto sa lahat ng mga probinsya. Bakit nagiging kontrobersyal yung allocable? Kasi nga they resemble the old PDAF or pork barrel but hidden inside project listings. Hindi yan talaga pera ko budget ko napipili, hindi na siya ngayon ganun. Nakalagay na siya sa DPWH budget. Inilalagay nila doon, naka-earmark, ibig sabihin naka-reserva yun sa'yo. Wala siya mismo sa kamay mo, parang pinatago mo lang sa kanila, pero sa'yo yun. So gagalaw ang DPWH according sa kumpas mo. Siyempre, pag ikaw ang kumumpas, may kita ka dun. Diba? So yun yung bawal doon. They give lawmakers substantial control over project funds. There is no transparency on who inserted and which amount. Kasi nga, nilagay mo sa DPWH eh. So ngayon si DPWH yung masisisi. Bakit mo inallocate kay Sandro Marcos? Kasi nga, magsisisi, DPWH, ang DPWH, sa kanila mababagsak yung sisi. Pero sa totoo lang, yung mga naglagay ng mga pera na yan, nakareserba na yan talaga doon sa mga congressman na naglagay niyan dyan.
Doon nga yan na doon nga yan nahihilot sa BICAM, which is ilang tao na lang yun nandoon kasama appropriations chairman. Sila na ang maglalagay. Kung si appropriations chairman inutusan ng Speaker of the House, ito yung pera ko, ito yung dapat sa akin, meron ako dapat 50 billion, ilagay mo sa DPWH. Akin yan Akin yan. O si Sandro, meron din. Magkano? 50 billion din. O ilagay mo dyan, kanya yan. Si Bongbong, meron din. Magkano? 100 billion. O sige, kanya yan. O dahil may mga proyekto, porsyento lang yung kanila. O ganun yung lumalabas nun. Oh, there is no transparency on who inserted the amount. They can run into billions of pesos per lawmakers. Nako po. Technically, allocables are not illegal. Oo, hindi naman illegal kasi nasa proseso yan. Parang insertion yan Hindi naman siya illegal. Kaya nga tinatanong natin kay Risa Ontiveros meron kang insertion na ganito kalaki. May mga flood control ka pa, hindi mo naman advokasya yan. Bakit dinideny mo na meron kang insertion pero lumalabas sa listahan na meron ka talagang insertion? Kasi nga hindi naman masama ang insertion, nagiging masama lang insertion kung binulsa mo yung pera Okay man lang kung yung pera napunta sa proyekto, kung yung pera, lahat ng pera napunta sa sa mga serbisyo, okay lang kahit nga overpriced basta napunta sa serbisyo, walang problema ang problema is yung mas malaki yung komisyon kesa dun sa napunta sa taong bayan. Part yan ng final budget law. The controversy is how they inserted outside the NEP without agency justification. Yun ang mahirap yung inilagay mo dyan ng kayo-kayo lang nakakaalam, tapos hindi nyo pinapaalam unang-una sa lahat dun sa mga bumalangkas ng batas ng budget at saka sa mga senador, tapos kayo-kayo lang naghati. Di ba? So ngayon mga bossing, ayan. Tinawag ngayon itong mag-tsuhin na ito na Pork Barrel Kings. Ngayon, bakit hindi pa ito? Ba't hindi pa sila nasususpinde? Hindi ba mas unethical itong ginagawa nitong mga hudas na ito kaysa sa ginawa ni Kiko Barsaga na naglalabas lang naman ng sama ng loob? Again tayo ay nagre-react lamang dito sa report ng PCIJ. They can always deny it pero mukhang wala pang nagdi-deny. Yan ang problema natin mga bossing. Tapos panay ang silip natin kay BP Sara, panay ang silip natin kay sa mga Duterte, kay Pulong Duterte, pero may mga ganito. Hindi ba? Ito, pakinggan natin yung balita tungkol dyan. Ready daw sila magpa-lifestyle check. Walang hiya naman, magpapa-lifestyle check sila. Pagka nasusukol sila tungkol sa corruption, ready silang patunayan, pero ayaw nila magpa-drug test. Kasi nga naman, pag ni-lifestyle check mo, itong mga ito, pag tiningnan mo yung saliin nila, yung mga bahay nila, yung mga nakapangalan sa kanila ng mga bahay nila, payak ang pamumuhay nila Siyempre, yung nakaw, alam nga naman i-display mo yung ninakaw mo. Siyempre, itatago mo yun. Pwede ka talagang magpa-lifestyle check kasi nga, wala naman sa pangalan mo yung mga perang ninakaw mo. Maaring nasa mga Shell account yan, maaring mga nasa nasa tawag dito, mga dummy accounts yan, pangalan ng ibang tao pero ikaw din yun. Ang pinakamasaklap nito, may bago pong may bagong tawag dito money laundering scam or scheme, which is yung pera binibili mo ng cryptocurrency. Hindi kasama yan yung cryptocurrency sa salin Yung sa ari-arian mo, yung cryptocurrency, hindi yan kasama Ngayon, yung mga politiko na nagmagnanakaw, dyan nila nilalagay sa crypto yung kanilang ninakaw kasi nga hindi yan saklaw ng AMLAC. Hindi yan saklaw ng mga bank laws natin, financial laws natin. Hindi saklaw yan kasi bagong technology yan Yung pera mo nagiging digital. Yung pera mo na physical, nagiging siyang digital. So sabi ko nga sa inyo, yung billion, trillion na cash, ilang maleta yun. Pero kapag nilagay mo yan sa cryptocurrency, hindi yan hindi mapupuno niyan yung isang USB. Ganun. Yun yung magiging wallet mo, yung pitaka mo, yung crypto account mo, yun yung magiging pitaka mo. At hindi yung kumakalakalansing na barya. Hindi yun pera na pisikal. Doon nila nilalagay yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung report tungkol dyan. Pero,
Yun nga, yung lifestyle check, madaling itago yung pera. Maraming way para yung pera hindi makita. Pwede mong itago. Pero kapag drug test kasi mahirap eh. Kasi nasa buong katawan mo na yan eh. Nasa katawan mo yan. Pag kinuhanan ka ng balat sa pisngi, lalabas yan. Pag kinuhanan ka ng buhok, ng pilik mata, ng bulbul at buhok sa kilikili, lalabas yan. O kaya takot na takot sila sa drug test kasi nga alam nila hindi nila kayang itago. Pero dito, bukas na bukas sila sa lifestyle check. Bakit? Kasi nga kaya nilang itago yung kanilang pagnanakaw. O, di ba? O, alam na this. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Bongbong hangga't hindi ito nagpapadrug test, hindi natin siya ihintuan. Hindi natin ihinto yung pagtawag sa kanila na mga addict sila. Dahil di naman nila pinapatunayan na addict sila. Meron daw 2021 pero wala na yun. Paso na yun eh. Ang kailangan natin yun ngayon 2025 na televised, live streamed na na pagkuha ng hair follicle drug testing. Yun ang kailangan natin. But anyways, dito muna tayo sa sa korupsyon netong magtsuhin na ito. Tinawag na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel. Meron bang magnanakaw na ibabalandra niya yung pagnanakaw niya? Kung manonood kayo ng mga ng mga dating yung mga mafia movies, nagsimula kasi yung mga mafia sa Amerika, nang-hijack lang sila ng mga alak, ng mga sigarilyo. Tapos i-hijack nila yung mga shipment, tapos ibebenta nila sa kalsada. Usually, yung mga membro ng sindikato, kapag ka meron kang bumili ka ng kotse, halimbawa, bumili ka ng magandang damit, halimbawa, pinapatayan ng mga kapwa nila mafia. Bakit? Kasi nga po, tsaka mabibisto tayo. Wag mong ipakita na may pera kay wala kang trabaho tas ang dami-dami mong magagandang gamit. Itago mo muna yan. Kailangan unti-unti ang paggasta nyo yan at hindi nyo kailangan inilalabas yung rangya. Mabibisto tayo. Ganon. Siyempre, ganon ang mga sindikato. Kaya, maniniwala ka ba? Na etong mga to, doon sa pera na kinuha nila, bibili ka agad yan ng mga 5 helicopter? Siyempre hindi, na nakapangalan sa kanila. Mabibisto sila, mala-lifestyle check sila talaga. Kaya nga, okay sa kanila magpa-lifestyle check kasi nga, nakatago yung mga pera na ninenok ng mga yan. Kaya hindi sila okay magpa-drug test kasi nga, mahuhuli sila. Kasi nasa dugo nila yan, nasa DNA nila yan eh. Lily. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Open even before. Na lifestyle check na ba sila noon? Oo. Pero ba't nagpapa-lifestyle check pa rin kayo ngayon? Kasi nga, kumpiyansa kayo. Pwedeng naitago na yung pera eh. Pero ba't drug test? Na-drug test na noon eh. Ba't hindi pwede ngayon? Negative siya noon. Di magni-negative din siya ngayon kung di siya nagda-drugs. Hindi ba? Yan ang sinasabi natin eh. Mahuhuli talaga kayo sa mga bibig ninyo. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds. Kasi eto mga bossing, yung allocable funds nila. Ayan Ferdinand Sandro Marcos. Makikita ninyo, Region 1, Ilocos Norte, 1st District. Ayan, yung allocable per year, 5,254 million. Ayan, so sa ang allocable niya, 2023 to 2025, 15 billion. Tapos ito, si Romualdez. Sino pa mga nandito? Vincent Garcia. Pinakamalaki na allocable ang Leyte at saka ang Region 1. At 15 billion kay Sandro Marcos, 14 billion kay Martin Romualdez. Ngayon, itong sila Cruz, Begtang, Subiri, Amatong, Quaresma, Plaza, ayan.
makikita nyo, yung mga yan, imbestigahan nyo din. Pero dito, sa listahan na to, from 2022 to 2025, itong magtiyuhin na to, meron na silang mga earmarked na mga proyekto o pera na ilalagay sa DPWH para maging mga flood control projects na worth 30 billion. 30 bilyones, palakpakan natin talaga. Itong mag-tsuhin na ito. Samantalang yun nga sasabihin ko, from all this, katulad dito, si NCR, di hamak naman. Ito, ang bababa nga lang, Di hamak naman na yung NCR, mas kailangan niya ng mga infrastruktura dahil nandito yung mga tao Kesa naman sa region ng Ilocos Norte. Ano lang ba naman yung kailangan nila sa region 1 ng Ilocos Norte? Di ba? So minsan mas malaki yung kinikita ng isang distrito pero mas malaki yung allocation mo doon sa distrito mo. Yan na ngayon yung nagiging delikado kapag humahawak ng pera yung mga congressman. Kasi ilalagay nila yan doon sa distrito nila na hindi naman talaga nangangailangan. Minsan magtatayo sila ng isang infrastruktura doon na hindi naman kailangan pero dahil may budget para doon, gagawin pa rin nila. Minsan magiging siyang bulok na lang, masisira na lang, katagalan kasi hindi magagamit. Kasi kailangan nila talagang yung pera na yun, mailagay nila sa proyekto kahit na yung proyekto hindi naman akma doon sa distrito. Makikita mo, Region 1 and Region 4 ng Leyte, pinakamalaking nakuha itong magtiyuhin na ito. Itong mga pangalan na ito, sa mga baba nila, dapat imbestigahan din yan. Kasi pork barrel din yan. Pero syempre, sa lahat ng yan, ang hari, itong dalawang magtiyuhin na ito. Nakalagay dyan, 15.7 billion, 14.4 billion. So kapag kinumpute mo yan, nasa mga 31 billion yan. Di ba grabe ang kahudasan at pagnanakaw na nagagawa sa bayan natin. Tapos si Inday Sara sinisisi natin, si Kiko Barsaga ang tinatanggal natin sa posisyon. Ituloy natin yung balita. Ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal First District. Kung ibaba... Ang Rizal First District, ang allocable funds ng Rizal 7.8 billion. Again, hindi masama nga daw yung allocable funds basta napupunta siya sa tama. Kasi nasa nasa batas yan, kaya nga nila ginagamit Sila din ang gumawa ng batas na yan Ang populasyon ng First District ng Rizal, 1.2 million. Ang populasyon ng distrito ni Sandro Marcos, 320,000 lang. So, per capita, hindi talaga itong itong Ilocos Norte First District, hindi rin ito gumagawa ng ganung kalaking revenue para sa bayan pero nag-allocate ka ng pondo ganito kalaki sa distrito na yan. Saan mo nilagay? Tapos puro flood control projects yan. Samantalang kung titingnan mo sa Rizal First District, mas marami ang maaapektuhan. Mas maraming maapektuhan ng pagbabaha at pagbabagyo dito kesa sa distrito mo, pero doon maraming flood control project. Sa kokonti lang yung taon nakatira. Parang kang nagtayo ng condominium sa gitna ng dagat na wala naman titira. Parang ganun siya Kasi sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ng Pangulo. Kita nyo? Alam naman ng Pangulo. Talagang alam niya. Siya pumirma ng budget Di ba? Yung DPWH under yan ng Office of the Vice President Ahensya yan under the Office of the Vice President, yung Department of Public Works and Highways So talagang alam ng Pangulo yan. Kung hindi alam ng Pangulo yan, tanga talaga siya. Pero dahil nga, sindikato ito, sistematiko na pagnanakaw ito. Hindi na, sabihin na natin, wag ng pagnanakaw. Sindikato ito ng insertion. Sindikato ito ng mga allocables, itong pamilya na ito.
Oh, ayan. Alam niya. At tiwala siya kay Sandro na kaya niyang lusutan yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, alam nila to. Hindi pwedeng hindi nila alam ito. Oh, at nag-uusap-usap yung mga yan. Ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Wala pang sagot tungkol sa PCI. Oh, yun. Alam daw ni Sandro Marcos kung paano sasagutin, pero wala pa sasagot si Sandro. Hayop kayo talaga. Oo, mga sweetik talaga kayo sa bayang Pilipinas. PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos, pumangalawa siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 Bakit sila ang gumagawa nito? Kasi nga, talagang nung nagsipasok itong mga ito sa sa politika, 'di ba may sinabi si Inday Sara nung nasa eroplano daw sila ni Martin. Wala daw pera, walang pera, sabi niya. Pag nakaupwesto tayo, babawi tayo. Akala ni ni Inday, babawi sila sa taong bayan. Yung pala, wala silang pera. Pag upo nila, babawi sila. Kukunin pala nila yung mga pera. Oo, yun ang sabi ni Inday Sara 'di ba, na sa isang interview niya. O, kita mo. Anak ng presidente, pinsan ng presidente, ang pumipirma presidente. Paano maglalakas ng loob etong dalawang to? Kung hindi kasabot yung tatay nila. Kaya nga dito mo talaga masasabi na si Zaldico, ano lang nila, soldier lang nila, foot soldier lang nila yan si Zaldico. Si Zaldico, least guilty. Guilty rin siya sa pagnanakaw, yes. Pero hindi siya yung mastermind nito. Kasi kung siya ang mastermind nito, sana siya yung may mga pinakamalaking allocations. Sana siya yung may pinakamalaking insertion. Sana siya yung may pinakamalaking kinita. Makikita mo sa listahan na yan, may Zaldico ka nakita. Siya na ang head ng appropriations, ha. Sabi ko nga sa inyo may konsensya pa rin katiting si Zaldico kasi siya ang head ng appropriations. Meron napakaraming nasa listahan na yun ng merong allocable budget na inilagay sa DPWH, pero wala siya. Wala si Zaldico doon. Ano ba yung siya yung nagpangatlo? Siya yung pumang-apat, pumang-lima. Walang Zaldico doon sa listahan na yun ng mga nag-allocate ng mga budget para sa mga distrito nila. Itong dalawa ang pinakamataas. So, ibig sabihin talaga, itong sindikato, yung sinasabi ni Kiko Barsaga, kinukot ko lang si Kiko, ha. Itong sindikato na ito, talaga, miyembro, si Zaldico, pinakamababa, si Martin Romualdez, si Sandro, tsaka yung tatay. Oo, mas mababa pa nga ang rango ni Romualdez kaysa dito kay Sandro Marcos Ang bata-bata pa nitong Sandro Marcos na to, pangalawang termino pa lang ngayon, putyang ina, tinodo na kagad. Saan ka naman makakita ng ganyan, hindi ba? hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng presidential son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas mababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Di ba? Mas malaki ang distrito ng Rizal kesa dito sa distrito ni Romualdez at saka ni Sandro. Pero mas malaki yung pondo na inaalat nila sa mga distrito nila. Tapos sasabihin nila, noong panahon ni Duterte, si Pulong Duterte ay may budget na 50 billion para sa kanyang probinsya. Nabigyan ng pabor. Dahil tatay niya ang presidente, nabigyan siya ng pabor. At mas pinrioritize yung budget ni Pulong para sa Davao. Okay man lang yan. Sabi ko nga sa inyo basta yung pera napunta talaga sa proyekto. Paano ka magkakaroon ng proyekto na halagang 15 billion sa 3,000 lang nakatao na distrito? Di ba? Patay tayo dyan. Flood control projects, DPWH itong pinag-uusapan natin dito, ha? DPWH lang to. Paano pa kaya yung mga earmark na mga allocables nila sa ibang mga ahensya? Pag sinilip nyo yan, puta, sabi ko nga sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito, bilyon-bilyon para sa flood control project lang. 1 trillion mahigit para sa flood control projects lang. Wala pa yung ibang proyekto ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Bilangin nyo kung ilang ahensya ng gobyerno yan. Bawat isang ahensya ng gobyerno, may mga procurement process yan. May mga kontrata na pinapasok yung mga yan. Gaano kalaki yung kinikita nila doon?
Oh, sabi ko sa inyo, grabe to. Grabe talaga. Massive corruption talaga ito nangyari sa Pilipinas at bahala kayo. Bahala kayo kung pinagtatanggol nyo pa rin yan, wala talaga pag-asa ang bayan. Tikumpa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, wala pang update kung natapos na ito. O, diba? Ganyan sila Para lang masabi na may ginagawa sila, lifestyle check lahat pero may resulta na wala. Mahiya naman kayo, may makukulong. Pero sino nakukulong? Mga kontraktor, DPWH. Kasi nga kaya nga nilalagay yung pera na yan sa DPWH para ang DPWH lang ang masisi. Yung mga pera kung saan naka-allocate yung mga pera na yan, mga congressman, senador, wala. O kita mo, may congressman na nakulong? May senador na nakulong? Si Zaldico pa lang yung kaisa-isang nag-issue sila ng warrant of arrest. Hindi lang naman siya ang congressman na merong kontrata sa gobyerno. Oh. Ganyan tayo pinapaikot ng mga hudas na ito. Nagbabalita mula Yan, ito pa yung isang balita ng bilyonaryo tungkol diyan para makita natin kung ano yung masasabi ng mga mainstream media patungkol dito. Ito, panoorin natin yung report naman ng bilyonaryo. Sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya O nito kaya naman pala, sabi dito ni Sandro nung nakaraan, my father is my mentor. Kaya pala sinabi nitong tukmol na ito na my father is my hero. Na susundan ko ang yapak ng tatay ko. Balak pa nga doon ito tumakbong presidente. Putang ina, subukan mo. Para malaman mo, ewan ko lang, pagka si Inday Sara na presidente, putang ina, bata mo pa, makukulong ka na. Sana nga talaga pag napatunayang may kasalanan itong mga to, sana makulong ang bata pa nito kung lifetime imprisonment, no? Tangina, panay pa naman daw ang party-party nito. Ang sarap makita to na ilang taon pa lang to, 30 mahigit. O, kung mabubuhay siya ng mga 70, ang sarap makita sa loob ng kulungan to ng another 40 years, no? Sana. Oo, sana. Kaya nga talagang gusto ko maupo na talaga si Inday Sara kasi isa yun sa mga sa mga poetic justice. Yung pag-upo ni Inday Sara is poetic justice talaga yan. At yung pag-upo ni Inday Sara, at least makikita natin itong mga tao na ito na makulong, mapanagot, yung pagpapahirap nila sa atin kahit papaano, makabawi-bawi man lang tayo. tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary. Yan, 'di ba pinatakas nila yan? 'Di ba tumakas yan? Naka-lookout bulletin order yan, meron din niyang kaso or sinasabing kakasuhan pero nakatakas ito. Tandaan ninyo si Jinggoy Estrada. Nagpaalam siyang aalis siya ngayong taon na ito. Pupunta siya sa Japan, pupunta siya sa Europe. Sinasabi ng Office of the Ombudsman na wag siyang payagan. Pinipetisyon ng Office of the Ombudsman na wag payagan kasi nga kakasuhan nila. Kakasuhan pa lang Wala pang kaso kakasuhan pa lang nila si Jinggoy. Ayaw na nilang paalisin.
Samantalang ito, si Bunuan, unang-una pa lang, alam na natin nakasabwat yan siya. Paano nakaalis yan? So, ibig sabihin, pinabayaan ng gobyerno na makaalis yan at baka nga talagang pinaalis yan katulad nung ginawa kay Zaldico. Na pinaalis talaga siya kasi nga baka siya na yung susunod na ilalaglag or kasi nga baka konti na lang magsasalita na ito. Kaya para mabawas-bawasan yung problema nila, pangakuan ito, kami bahala sa'yo, umalis ka na muna, kalma ka lang dyan. Matanda ka naman na, malaki na rin yung kinita mo. O, kalma ka na lang dyan. Parang ginawa nga nila kay Zaldico. Di ba? Oo. Pinatakas talaga nila to. Imposibleng hindi. Ay na may kapangyarihan ka para i-offload yan at i-hold yan dahil nga taga-gobyerno yan. Di naman yan normal na tao. Although resigned na yan. Pero meron ngang binbin na investigasyon. Nakasama siya sa investigasyon tapos papayag ka umalis. O, kalokohan na nakaalis to ng garun-garun lang. Secretary Manuel Bunuan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. O, tingnan mo, pangalan pa lang, BBM na eh. Baseline, Balanced, Managed. BBM Formula. Putsang ina, talagang formula nila to eh. Di ba? Formula ng mga Marcos talaga yan eh. Yung pangalan pa lang. Di ba mahilig sila sa ganyan yung Build Better More. Pinipilit nila ipangalan eh. Ito BBM din. Yung pangalan ng allocable budget scheme. Ayop naman talaga. Ibang klase talaga tong pamilya na ito. Natangi si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan. Ayun na, naintindihan nyo na. Katulad nung ini-explain ko kanina, may pera, naka-allocate sa kanya, si congressman ang mamimili ng mga proyekto na ilalagay sa distrito niya. O, so kung may naka-allocate sa'yo na 15 billion, o yung 15 billion na yon, proyekto yon para sa distrito mo. O, syempre, hindi mo pwedeng ibulsa lahat yun, yung pera na yun. Kailangan mong ipasok siya somewhere. Kasi, nung panahon ni Janet Lim Napoles, yung senador, congressman, yung pera na budget nila, yung pork barrel nila, inilalagay nila sa NGO ni Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles yung tagahugas ng pera. O pag inilagay nila, halimbawa meron akong 1 billion, inilagay ko yung 500 million sa'yo. Nilagay ko yung 500 million sa NGO mo. O isa-certify yan ng NGO mo. Yung NGO na yon maniningil sa DBM. Yung pera na masisingil ng NGO, yung part nun, yung porsyento niya. Yung malaking part nun, ibabalik niya as pera na doon sa senador o kaya congressman. Kasi hindi yan cash na pera na ibibigay sa'yo, hindi. O parang guarantee letter yan. O di ba pag nanghingi kayo ng tulong sa mga politiko, hindi naman yan pera na ibinibigay sa inyo. Di ba pambayad ng ospital, di ba guarantee letter lang yan. Ganun lang din. Parang I am guaranteeing this amount to this NGO, tapos yung NGO maniningil yun sa DBM. O tapos syempre pag nakasingil siya 500 million, kunyari sa NGO niya, mapupunta lang talaga sa NGO niya. Yung NGO naman niya magse-certify na yung pera ay nagamit ganito, ganyan. Meron ding way ng pag-liquidate yung mga yan. O ngayon, yung pera na yan, part of it, nung halimbawa 500 million na pera na yon, sabihin natin mga 300 million, babalik yun doon sa congressman tsaka senador. Kaya nagiging source of corruption siya. Di ba? So ganun din dito. Yung pera na yan, naka-allocate na yan sa akin, pero inilagay ko yan para maging legal yung pera na yan, nilagay ko sa DPWH, which is legal na entity ng gobyerno. Ngayon si DPWH, parang si Janet Lim Napoles lang din siya. Na ilalagay niya kunyari yung pera sa mga proyekto, pero ang mamimili yung may-ari ng pera. O saan niya ilalagay yung mga proyekto? Doon sa distrito niya. Ang masaklap, kung ghost project pa yung mga yon, makukuha nila buo yung pera. Maghahati ang DPWH, ang contractor, at saka yung proponent. Yan ngayon yun. Mas naiintindihan nyo na siguro.
na kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025. Ayun. So sila yung may nagmamanipulate. Sila yung nagmamanipulate mga bossing nung allocables. Kasi meron din namang allocables ang mga ibang congressman. Kasi hindi naman talaga masama yung allocable so long as napunta talaga siya sa proyekto. Tsaka tamang-tama lang yung allocables mo. Pero kung ikaw yung nakakuha ng pinakamalaking allocable amount sa maliit lang na distrito mo, yun yung irregular dun. Kung halimbawa ako, ang distrito ko, Metro Manila, dapat malaki ang allocable ko kasi bukod sa mas malaki ang pinapasok namin pera sa pamahalaan, mas highly dense yung mga tao rito, mas maraming taong nakatira dito at mas maraming taong nangangailangan ng proyekto dito. 'Di ba? So ganun 'yo. So ngayon, ang mga Duterte meron din silang allocable. Pero siguro hindi ganun kalaki kasi yung distrito nila depende lang sa pangangailangan talaga ng distrito nila. Ang problema, yung allocables nila hindi in-approve, pero yung allocables na itong magtsuhin, approve. Di ba? Dito mo makikita na talagang they manipulated and they are monopolizing yung mga proyekto dyan sa DPWH. Tapos sasabihin ninyo, walang kasalanan si BBM. Tapos sasabihin ninyo, walang kasalanan si Martin Romualdez. Sasabihin ninyo, si Zaldico lang ang nag-iisang may kasalanan dyan. Ito, lumalabas sa listahan ng mga allocables, walang allocable si Zaldico. Walang allocable ang mga Duterte. So ibig sabihin, walang pork barrel sa mga Duterte simula nung naging sila yung mga Duterte aligned, congressman, wala silang pork barrel simula nung naging presidente ito si Bongbong. So, sino ba pumipirma ng budget? Si Bongbong. Sino ba ang Speaker of the House na nagmamanipulate? Sino ba ang majority floor leader? Anak ng presidente. Kaya nga, ang lakas-lakas ni Sandro kahit hindi siya yung appropriations chairman, kahit hindi siya yung Speaker of the House dahil tatay niya, yung pinakamalakas dahil tatay niya yung pipirma, takot sa kanya yung tsuhin niya, takot sa kanya si Zaldico. Pinatanggal nga niya si Zaldico. Now, bakit hindi ito ginawa ni Pulong Duterte nung congressman siya, nung presidente si Pangulong Duterte? Kasi nga, serbisyo lang ang mga Duterte, trabaho lang sila. Hindi sila talaga mga magnanakaw. Paano mo masasabi na ang mga Duterte ay magnanakaw kung saan programmed wala silang idinadagdag from NEP to GAA from 2016 to 2021, walang nadagdag, walang insertion, walang mga allocables. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Kaya kahit na ano pang sabihin ninyo, kahit na ano pa yung mga bagong mga issues na pinapalabas nyo kay Inday Sara dyan sa COA, na mga bagong irregularities daw, i-discuss natin yan sa susunod, hindi nyo na maluloko taong bayan. Maraming salamat mga banateros. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
siya at